Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, magandang umaga. Good morning sa bawat isa. Ano po? Ngayon pong June, meron tayong bagong team. Ano po? Ang team po natin is ako at si Lord. Yun. So, pag-uusapan natin dito kung yung relationship natin between God. Ano po? Pwede bang patimpla ako ng mic? Medyo ano lang. Pataas lang ang bass. Masyadong matinis. So, yan. Ako at si Lord. So, hindi muna natin papansinin yung katabi natin. Ano po, during this service. Ano po? Ang ating pong pagtutuunan ng pansin is yung sarili natin at saka si Jesus. Ano po? Gusto po ba natin makilala si Jesus? Taas nga po ang kamay nung gustong makilala pa si Jesus. Yan. Praise God. So, bago tayo magsimula, basahin po muna natin yung ating calling verse. Luke 4, verse 18 to 19. So, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Yes. And we declare our 10 cultures. Makikiflash nga po ng ating J1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. So, yan. Praise God. Sinasa puso po ba natin yung declaration na yon? Yan. Sino dito sa ulo na yung 10 J1 culture? Yan. Praise God. Yung mga ngayon pa lang nakita, sasauluhin po natin yan kasi maganda po din i-declara natin to araw-araw. Ano po? So, let's proceed. Ang title po ng ating pag-uusapan natin ngayong umaga is Mahal ako ng Lord. Yan. Sino dito mahal ng Lord? Yan. So, yan. Praise God. Napakaganda ng ituturo ng Lord sa atin ngayong umagang ito. Sabi sa John 15, ito po yung ating key verse. John 15 verse 9. Jesus said, "As the Father has loved me, so I have loved you." Yun. Kung paano daw minahal ng Diyos Ama si Jesus, ganun din yung pagmamahal ni Jesus para sa atin. Amen po ba? And then, sabi dito, now remain in my love. May pahabol. Ano? Sige, isa-isa natin yan. So, mag-pray muna po tayo. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this opportunity na ma-deliver ko, Panginoon, yung iyong salita. Use me, Lord God, and tanging yung salita mo lang, Panginoon, na mahayag. We thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. So, yan. So, himayin natin. So, sabi doon, as the Father's love me, so I have loved you. Mahal tayo ni Jesus. So, minahal tayo ni Jesus hindi based doon sa mga achievements natin or yung performance natin. Tama po ba? Hindi porket group leader ka na o kaya ay pastor ka na o kaya ay nagsiserve ka dito sa church, kaya ka minahal ni Lord. Hindi po ganun yon. Mahal tayo ni Lord nung simula pa lamang. Kasi yun yung nature niya. God is love. Amen po ba? So, at dahil doon, gusto niya na makasama ka. At gusto niya na makilala mo siya. Praise God sa mga buhay ng mga nag-invite, sa mga bago. God bless you sa inyo. Ang Diyos ang bahala magbalik sa inyo. This is the time that to reach out yung mga kabataan natin and yung mga kapamilya natin especially. Ano? Pero sabi dito, now remain in my love. May pahabol. Hindi nyo ba napansin yun? Doon pala sa una, parang busog ka na. Doon sa word, ano. Pero may pahabol pa. Now remain in my love. Ba't kaya sinabi yun ni Jesus? Kasi tayong lahat ay dadaan sa pagsubok.
Tama po ba? Sino ditong nadaan sa pagsubok ngayon? Yan, amen. Lahat tayo nadaan tayo sa pagsubok. At some point, we need to decide. Kakapit ka ba kay Jesus o kakapit ka sa sarili mong lakas o alam? So, we need to decide na umasa kay Jesus. Alam naman natin, lahat na naasa kay Jesus ay hindi nabibigo. Amen po. So yan, ever since talagang ang pong faith ay nakatight up kay Jesus. Madami akong bagay na hindi alam, pero sa biyaya ng Lord nalalaman ko at natututunan ko through Christ. Malaki na po yung inilaki ko. Hindi po yung inilaki ng lapad, yung growth ng faith ko ever since nung nakilala ko si Jesus. So I hope this day will start for the some of us, sa iba na bago, na mas lumago pa yung ating pananampalataya. Sabi nga, we have the right to do anything, but not everything is beneficial. Sa Tagalog ay, pwede naman natin gawin lahat ng gusto natin, pero hindi lahat ay magbe-benefit tayo o may makukuha tayo. So we need to decide kung na i-follow natin si Jesus. Lahat tayo ay work in progress. Tama po ba? Wala man dito yung perfect na, perfect dito, Kaya tayo may church is to learn kung ano ba yung tama nating gawin. Dahil minsan tayo ay nando sa stage na tayo ay nalilito o hindi natin alam yung kailangan nating gawin. Naalala ko nung bata ako, nung high school ako, active ako sa Boy Scout. Sino dito nagbo-Boy Scout pa? Dumaan ng Boy Scout. Yan. Ano bang may mga rover pa mga ganon. So, dati active ako sa Boy Scout at meron kaming activity. Napunta kami sa isang lugar, hindi ko na lang tanda kung saan. Pero yun ay gawa ng palayok. Sino dito nakakita na lang nagagawa ng palayok? Yan, sa mga bata yata ay hindi yata familiar doon. So, sa paggagawa ng palayok, meron kang clay o yung lupa na minomold mo, inuhugis mo na palayok. Yung lutuan ng mga sinaing, kakasarap pa sinaing. Tapos yung palayok na yon, imomold yon nung pattern from scratch, yung from lupa lang, tapos bubuuin niya, kukortihan niya, hanggang sa maging magandang palayok. And then yun ay dadaan sa mainit na oven para matanggal yung tubig para matuyo siya. So, habang prina-process yung clay, so may alam na nung potter yung magiging outcome. May alam na nung potter yung magiging output nung clay from the raw material na lupa. So, at this point, si Jesus yung pattern natin at tayo yung clay. Tayo yung minomold ni Jesus para makuha natin yung perfect shape or yung plan niya para sa atin. Alam natin na may magandang plano ang Diyos sa bawat isa. Amen po ba? So, during this process, minomold tayo ni Lord para ma-achieve natin yung future natin. Yung pinangako ng Lord para sa bawat isa. And pag si Lord yung nangako, ito ay matutupad at mangyayari. So, ang salitang pag-ibig ay may dalawang classification. Yung isa, agape. Yung isa ay phileo. Wala lang dito sa hindi po Dominic Pilayo, ha? Yeah. Joke lang. So, mayroon po tayong agape. Ano po ba ibig sabihin ng agape? So, this is a selfless and unconditional love that seek the best for others without expecting anything in return. Yung nagmamahal ka pero hindi ka nag-expect na mamahalin ka. Oy! Meron dito.
Si Rosalie napatungo eh. Meron naman yung isa, yung Pileo. Ito yung brotherly love or yung affectionate love. It refers to a deep friendship and affection between people. Phileo is based on mutual affection and liking. So mutual, ibig sabihin, hindi lang one-sided. Kailangan, pag mahal ka, pag mahal mo, mahal ka din. Yun yun. Yun yung Phileo. Pag mahal ka, mahal mo din. Ganun. Sino bang mga example natin? Si Kai. Yan. Yo! Mahal ni Kai. Sino nga? Uy, si Lord. Si Lord ang mahal niya. Kaya naman. Si Tunying. Hey! Okay, alam niyo na yung pagkakaiba. So, ang pagmamahal sa atin ni Lord is agape. So, minamahal tayo ni Lord kahit tayo ay still makasalanan. Ito yung first point ko, the unconditional acceptance. Yan. Sino ditong na-reject na? Yung nabasted. Yung mga nabasted dyan. Nahiya pa eh. So yan, ako po ay produkto din ako ng ganyan. Marami rin ako niligawan that time nung kabataan ko. Pero, hindi ako pinalad. Pero isa lang talaga yung, sumagot sa akin. Yun yung asawa ko, Shoutout sa iyo. Naka-shoutout pa eh, So, Jesus Christ's love for us is marked by unconditional acceptance. So, tanggap tayo ni Lord. Makikiflash nga po ng verse natin. Ay, iba pala yan. Hindi pala naisama. So, example lang ito sa Bible. Ito yung nangyari nung panahon ni Jesus. Kumain si Jesus kasama yung kanyang mga disciples, kasama yung mga tax collector. Makikiflash nga yun. Sa Luke 15 verse 1 to 2. So, nung mga panahon yun, si Jesus ay trending. Kasi nga, madaming miracle na ginagawa doon sa bayan. Tapos ay ang mata ng mga Pariseo na kay Jesus kasi nga trending siya. So, lahat ng activity ni Jesus updated ang mga Pariseo. So, yung ibang tao naka-tune in din, sa nangyayari kay Jesus. So, isang gabi, naghapunan si Jesus kasama yung mga tax collector at saka yung mga makakasalanan. Kita niyo yung pag-ibig ni Jesus doon sa tao, Kahit makasalanan na, sinasamahan pa din. Kasi gusto niya na ma-reach out yung mga tax collector. Jesus welcomed them in His presence, showing that His love no boundaries. Hindi siya racist, Kahit sino welcome niya, tinatanggap niya. For example na lang, yung kanyang mga disciple. Hindi naman perfect ang mga yan nung pinili niya. Si Simon, impulsive. Mainitin ang ulo. Sino dito mainitin ang ulo? Kaway-kaway. Yan. Yan, minsan nagsasalita and acting without thinking. So kung ano nasa isip, sinasabi. Kung ano gustong gawin, ginagawa. Yan, mga impulsive yan. Ganun si Peter. Pero winelcome pa rin ni Jesus as his disciple. Minahal pa rin ni Jesus. Kahit dininay ni Peter si Jesus 3 times, mahal pa rin ni Jesus si Peter. Paano ba dininay ni Peter si Jesus that time? Nung hinuli si Jesus, may isang bata na nagsabi, sabi, you also were with Jesus of Galilee. Kasama ka ni Jesus eh. Sabi ni isang bata. Sabi ni Peter, I don't know what you're talking about. Di ko alam yung sinasabi mo. Ni Peter.
Ganun ang pag-deny ni Peter, ha? Si Jesus na yun, nakasama niya ng 3 taon. Minahal siya, pero dininay niya. Second denial, may isang bata o babae. Sabi, this fellow was with Jesus of Nazareth. Kasama to ni Jesus eh. Pero dininay pa rin niyan. Sabi ni Peter, I don't know that man. Tapos may isang lalaki, sabi, surely you are one of them. Sabi. Pero ang sabi ni Peter, I don't know the man. So, pero yun, ang sakit nun para kay Jesus, kung narinig ni Jesus yung mga sinabi ni Peter, at alam ni Jesus yun, na i-deny ni Peter si Jesus 3 times. But still, mahal pa rin ni Jesus si Peter. Pinatawad pa rin ni Jesus si Peter. Sino pa? Si Matthew. Tax collector si Matthew. So, mayaman yun, So, siya ay greedy and collaborated with the Roman authorities. So, corrupt siya. Pero mahal pa rin ni Jesus. Si Thomas, or doubting Thomas, si Thomas, kahit nung na-resurrect na si Jesus, nagdadoubt pa din na nabuhay namang muli si Jesus. Until na makita mismo ng kanyang mga mata na yun si Jesus. So, hindi perfect. Even the disciples are not perfect. So, parang tayo. Hindi rin tayo perfect, di ba? Pero mahal pa rin tayo ni Jesus. Sabi nga, kapag mahal ka, tanggap ka. Yun. Tama ba? Kahit anong flaws mo, kung mahal ka, tanggap ka. Ganun magmahal si Jesus. Kahit minsan nakakalimutan mo na siya, mahal ka pa rin niya. Kahit minsan, mas inuuna mo ang baby time, mahal ka pa rin niya. Kahit minsan, inuuna mo pagsi-cellphone, pagpe-Facebook, mahal ka pa rin ni Jesus. At tanggap ka niya. Second point, sacrificial love. Sino ditong willing mag-sacrifice para sa tao mahal niya? Yay! Taas nga kamay. Ba't ninataas na kamay yung iba? So, yan. So, ibang level yung pagmamahal pagka you are willing to sacrifice. Lalo-lalo na pagka yung buhay mo mismo, yun nakataya. Si Jesus, binigay yung buhay niya para sa atin, para tubusin yung mga kasalanan natin. Though hindi worth it para kay Jesus na siya ang ipako doon dahil wala naman siyang ginawang kasalanan eh. Wala naman siyang pagkakamaling ginawa. Pero siya yung napako sa krus. In our behalf. Na dapat tayo mismo yung nakapako doon sa krus. Sino dito gusto mapako sa krus? Wala, di ba? Pero ginawa yun ni Jesus para sa iyo. He don't hesitate na ibigay yung buhay niya para sa iyo. Kaya wag natin sayangin yung pagkakataon na to para maranasan yung pag-ibig ni Jesus. Amen po ba? Yan. Sabi sa Romans 5:8, but God showed this great love for us by sending Christ to die for us while we're still sinners. Binigay ni Jesus yung buhay niya para sa atin kahit makasalanan tayo. Binigay ni Jesus yung buhay niya kahit makasalanan tayo. Napakabigat nito. Ikaw ba, bibigyan mo ba ng kotse yung taong hindi mo mahal? Bibigyan mo ba ng bahay yung taong hindi mo mahal?
Possession pa lang yon. Possession pa lang yon. Diba? Ibibigay mo ba yung oras mo, yung attention mo do sa tao na hindi mo mahal? Diba? Hindi. Or, ito na lang, iimbitahan mo ba yung kapitbahay mong marites sa birthday yan sa inyo? Yung tao na naninira sa iyo, iimbitahan mo ba sa bahay nyo? Kaya ba natin gawin yon? Diba? Iimbitahan natin siya kung siya ay kaibigan natin. Tama ba? Kung siya ay nakakasama natin, iimbitahan natin siya sa bahay natin. Pero yung marites na sumisira sa iyo, sa pamilya mo, napakalabong imbitahin sa bahay. Pero si Jesus, kahit tayo ay makasalanan, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Kita niyo yung difference between the love of God and yung love na Pileo. Yung brotherly love. So, napakalaking diferensya niya. So, kailan natin mamahalin yung mga tao na nakasakit sa atin? Yung mga bumastid sa atin, yung mga nang-ghost o nagpaasa. Kailan natin sila mamahalin? Kailan natin mamahalin yung mga marites na kapitbahay natin? Kailan? Share ko lang yung story ng part of my youth, yung kabataan ko. Na-involve ako sa isang accident before, nung way back 2013. Minor lang naman. So, after youth gig yun ha. After youth gig sa Batangas, that time, dala ko yung sasakyan namin. Kasama ko yung mga kapatid ko tsaka yung mga pinsan ko. Kakalabas lang namin, di ba nasa shoulder, nandun nakapark yung mga sasakyan. Naka-start na ako, natakbo na ako, nakapasok na ako sa linya. Biglang may overtake sa akin na kotse. Ang masama nito, yung kotse may kasalubong. Anong ginawa ng kotse? Ginit-git ako. Tumama sa gilid. Praise God, wala man nasaktan sa amin. Pero yung sasakyan, siyempre na-damage. Nagkameron ng collision. Ang masakit pa nito, di tawag kami ng pulis. Tawag kami sa pulis para mag-report na nangyari ng incident. Ngayon, ang rumisponde na pulis ay parang kabrad nung nakabangga sa akin. Kami naman, pinush namin na alcohol test. Ano bang test yun? Kasi mainom. Mainom yung nakabangga sa akin. Yung nag-respond na police, punta kaming BAT MC sa regional. Tapos nag-conduct kami sa alcohol. Hindi man namin hawakan yung result. Kasi sila yung nag-request. Ayaw kami bigyan ng copy ng hospital. So wala kami evidence na mainom yung nakabangga sa akin. Wala kaming hard evidence that time. So ngayon, ang nangyari, binabaliktad kami na ako daw yung mali dahil galing daw ako sa shoulder, galing ako sa gilid dahil nakapark, kumbaga, pumasok daw ako sa linya. Binaliktad ako. Isipin nyo na yun. Higa. Ano mararamdaman mo nun? Hindi ka, nakakagalit eh. Tapos kami pong pinagbabayad ng damage sa sasakyan nila. Papayos na namin yung sasakyan namin, papayos pa namin yung sasakyan nila. Aba, sobra naman yata yun. So, nakakagigil. And, yung pinag-pray na lang namin, and then, ang nangyari ay, syempre, hindi mo kami, papayag na gano'n.
So, naghanap kami ng koneksyon. Naghanap kami ng koneksyon. Siyempre, mas mataas. Lapit kami sa munisipyo, lapit kami sa hanggang HPG. HPG na yun, huli namin nilapitan. Medyo mataas-taas. So, nagpatulong kami. At na-justify naman ang ayos ng HPG. Anong lang, sino kang bumangga? Ay, ang tama ay gilid. Ang bumangga po ay yung isa sa sakyan. So, sabi, mali yung isa. Tapos, di ang nangyari nung diniscuss dun sa pulis na nagresponde. Ayaw pang pumayag Pero wala man siya magawa Gawa nga ng mas mataas yung nilapitan namin. So, na-resolve yung issue. Kanya-kanya pagawa. Yun ang nangyari. Lesson learned Ayaw nila pumayag ayaw na rin namin makipag dahil mahahaba pang pulong. Pero, yun, nagkameron ng kaayusan. And recently, nakikita ko yung driver na yun dito sa Lipa. Anong nararamdaman ko tuwing nakikita ko? Hindi lang isang beses ko nakita May tinuturo si Lord sa akin. Halos tuwing umaga, papasok ako, makakasalubong ko doon sa may Balintawak. Around 7:15, ganun, AM. Nakita ko doon. Nakakasalubong ko. Yung galit mo noon, naaalala mo. Pero, tinuro sa akin ng Lord, magpatawad ka na. Magpatawad ka na. Talagang hindi tumigil. Kumbaga, halos araw-araw nakikita ko siya, nakasalubong ko siya. Until tumating ako sa point na pinagpe-pray ko na siya. Lord, maboborn na ganito, makikilala ka niya, magkaka-relationship siya sa iyo. Medyo matanda na So pinagpe-pray ko na lang siya tuwing nakakasalubong ko siya. At hindi na yung galit yung nararamdaman ko tuwing nakikita ko siya. Gusto ko maranasan niya yung pag-ibig ng Lord. Yun. Napahaba na istorya ko So, same thing, si Jesus ganun din sa atin. At sa kanyang mga disciple. Inugasan niya yung mga paa ng kanyang mga disciple. Pinaglingkuran ni Jesus yung kanyang mga disciple. Dahil mahal ni Jesus. So, pag sinabi mo mahal mo yung isang tao, laging may kasamang gawa ang pag-ibig. Hindi lang salita ang pag-ibig. Tandaan nyo, ang salitang pag-ibig ay verb. Action word. May ginagawa. Hindi yung sabi lang na mahal kita. Yeah. So yan, kita nyo naman kung gaano kayo kamahal ni Lord. May ginawa si Lord. Anong ginawa ni Lord? Namatay sa cross para sa atin. Naniniwala na kayo mahal tayo ni Lord? Amen. This is my third point. Yung pagmamahal ni Lord, it has transformative influence. Sa Tagalog ko, ano ba naman itong mga terminology kong ito? Transformative influence, ibig sabihin, may mababago. May mababago sa iyo. The love of Jesus has the power to transform our lives. Sabi nga sa 2 Corinthians 5, verse 17. Yan. This means that anyone who belongs to Christ has become new person. The old life is gone, the new has begun. The moment na tinanggap mo si Jesus, sa puso mo, ay ikaw ay bagong tao na. Wala na yung luma. So, isang example sa Bible is si Zacchaeus. Sino nakakilala kay Zacchaeus? So, sa hindi nakakilala kay Zacchaeus, si Zacchaeus ay hindi katangkadan. Siya ay chief tax collector. Kung si Matthew ay tax collector, si Zacchaeus ay chief. Mas mataas. Ibig sabihin, mas may authority siya, mas madami siyang pera.
So at that time, napaka-corrupt ng mga tax collector. So si Zacchaeus is isa sa mga, syempre, makasalanan that time. Pati tinanggap ni Jesus si Zacchaeus. And na-transform yung puso ni Zacchaeus from corrupt, na willing siyang ibigay yung kanyang kayamanan dun sa mga taong niloko niya. So nagkameron na repentance si Zacchaeus at mas naranasan niya si Jesus. Ako nung college ako, way back 2008 yata yun, onwards. So sa mga batang ito, siguro yung mga, ano ba kayong 2008? Mga kinder pa yata kayo noon. So buhay buhay binata ako noon. So talagang pagka nai-stress at nagyaya yung aking kaklase, overnight sa kanila. Kung wari gagawang project, pero kami naman ay mag-iinom. Sinong gumagawa noon? Wala. Grabe na. Overnight thesis. Yung pala, mag-iinom. Sisimulan lang 1 oras, okay, tama na. Pag naglabas ng pagkain dyan, nakain na. Ayan. Yan na. Ganun ako dati. Halata ba? So, ganun yung buhay ko dati. Until at some point na nag-decide ako na tanggapin si Lord ng buong puso. It takes only one decision to experience the love of God. At maaaring yung decision na yon, yun yung magbabago ng buhay mo. Pag naranasan mo yung pag-ibig ni Jesus, sabi nga dito, mababago ka ng pag-ibig. Yun, big word ko yan. Yung pag-ibig ni Jesus, yun yung babago sa iyo. Maaaring ngayon, hindi ka perfect or may mga pagkakamali ka or may mga kakulangan ka bilang anak, bilang magulang, bilang kaibigan. But nobody's perfect. Lahat tayo binabago ni Lord. Ang tanong lang, magpapabago ba tayo? Are we willing to change? Pwede ko bang ma-invite ng lahat na tumayo? Ngayong oras na to, maaaring kilala natin si Jesus. Alam natin na pinako siya sa krus, namatay, inilibing, and after 3 days, nabuhay na muli. Pinasan niya yung mga kasalanan natin doon sa krus. Na imbis na tayo yung ipako, siya na lang. Imbis na tayo yung mahirapan, tayo ang bugbugin, tayo ang palupaluin, si Jesus na lang. This time, allow Jesus to touch your heart. Make that decision.
ihanda mo ang puso mo. I invite everyone to put their hands in their heart at sumunod sa simpleng prayer. Sabihin natin, Jesus. Isa pa, mahina eh. Tawagin mo pangalan ni Jesus. Kunin mo yung attention niya. Sabihin mo, Jesus. Jesus. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Simula nung pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggap kita, Panginoon. Bilang aking Diyos. At sariling tagapagligtas. Manahan ka sa puso ko. Sa buhay ko. I love you, Jesus. Mari ko po ba kayo pag-pray? Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa puso ng bawat isa na nag-surrender sa iyo at nag-welcome sa iyo sa buhay nila. We pray for the transformation sa buhay nila, Lord God. Ayusin mo kami, Panginoon. Ang buhay namin sa iyo. Ikaw yung Diyos na napako sa krus, namatay at muling nabuhay para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa pag-ibig mo. In Jesus' name. Pwede bang kantahan natin ang Lord sa kabutihan niya sa buhay natin? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. We praise your name, O Lord God. Napakabuti mo sa bawat isa. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Mabuhay ka sa puso namin. Ikaw yung maparangalan, Lord God, sa